Sama-sama tayong magiging saksi. Labing-limang sugatan sa pagtagilid ng bus sa National Highway sa Bilar, Bohol. Galing Carmen at patungong Tagbilaran City ang bus nang mawalan umano ng kontrol ang driver habang nasa pakurbang bahagi ng kalsada. Isinugod ang mga sugatan sa ospital sa Tagbilaran. Kasalukuyan nakakulong ang driver na sumuko sa mga pulis. Wala pa siyang payag, gayon din ang bus company. Patuloy pong inaalam ang pagkakakilanlan ng bangkay na natagpuan sa drum sa Taguig City. Tingin ng mag-asawang nakakita sa bangkay, posibleng bagong lagay lang ang bangkay sa kanilang lugar. Saksi, si Oscar Oida. Alas 5:30 ng umaga nang makita ang drum na ito sa tabi ng creek sa Barangay Palingon, Taguig. Ang nakadiskubre ang mag-asawang Josephine at Ronil na magtatanim na sana noon. Nang subukang iangat ni Ronil ang drum. Uy, mabigat. Sabi ko, nagtaka ko kung anong laman, hindi sinilip ko. Pag silip ko, tao. Bago lang eh, bagong ano lang, daming dugo yung dala. Itinawag nila ito agad sa mga otoridad. Ayon sa mag-asawa, di itong unang pagkakataong may natagpo ang bangkay sa lugar. Kasi malayo sa CCTV, andito yung CCTV. Doon, walang maano dahil kasi sa likod pala inakyat. Nagsasagawa na ng investigasyon ang Taguig Police na tumanggi munang magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Mala Alice Guo, arestado ang isang Chinese national na inireklamong nagpapanggap umanong Pilipino. Saksi, si JP Soriano. Ang sumbong na nakarating sa NBI at Bureau of Immigration, nagpapanggap umanong Pilipino at gumagamit ng pangalang Pinoy ang Chinese national na ito. Ang peking identity, ginagamit umano ng naarestong babae sa kanyang mga negosyo rito sa Pilipinas na may kaugnayan daw sa modern jeepney. Another type of an Alice Go case where there is a concealment of identity. Marami pa ito. At iniisa-isa ito ng NBI, may mahigpit na kabilinan ng ating butihing direktor na isa-isahin ito. Para makumpirma ang natanggap na intelligence report, kinumpara ng NBI ang fingerprints ng suspect nang mag-apply siya ng NBI clearance sa fingerprints niya mula sa Board of Investments at sa biometric printout mula sa Department of Foreign Affairs gamit ang Pilipinong pangalan. Ang NBI Dactyloscopy Division na siya ring sumuri sa fingerprints noon ni alias Alice Guo ang gumawa ng examination. Sa amin pong comparison, nag-match po ang kanilang mga fingerprint. Nahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Philippine Passport Act of 1996. Ma'am, would you like to respond to the allegations made to you by the NBI? Are you a Chinese national or are you a Filipino po? Paglilinaw ng NBI, hindi lang sa Chinese nationals nakatuon ang kanilang investigasyon. Bahagi raw ito ng cleansing process o paglilinis sa lahat ng foreign nationals na nagtatangkang mameke ng Filipino documentations at Filipino identity. Kailangan putulin na kaagad. We do not want to progress yung kanyang other activities like what happened to the former mayor of Bamban, no? Na naging elected public official pa. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Aabot pa sa 16 na bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility bago po matapos ang taon. Ayon yan sa Pag-asa. At sa Kalumpit, Bulacan, hindi pa rin nawawala ang baha. Isang residente ang nalunod. Saksi, si Mark Salazar. Halos bubong na lang ang kita sa ilang bahagi ng Barangay San Miguel sa Kalumpit, Bulacan. Wala ng ulan pero hindi pa rin humuhupa ang baha kasunod ng mga nagdaang bagyo at habagat. Mahigit 1,400 na bahay ang lubog pa rin. Kung hindi pa po tayo magpapa-pump out or magpapalimas papunta sa ilog ng Pampanga, hindi na po matutuyuan yan. Dati-rati po hindi binabaha ang lugar na to. Ngayon po, hindi na po natutuyuan ng tubig. May mga lugar nga na matagal nang inabandona dahil hindi na nakabangon sa mga dati pang baha. Maraming residente ang nasa bagong gawang evacuation center pero nakakaligtaan lagyan ng banyo
ng kontraktor ang gusali. Hayaan na yan ayon sa barangay dahil mas kailangan nila ang diking Pananga sa Pampanga River na national government lang ang makakagawa. Ayun nga po, malaking gastos po dahil mula po Pampanga, Apalit Pampanga hanggang Makabebe Pampanga, sako po yun, iaabot po yan ng mga 3.5 kilometer. Opo, sa Bigilao. Less than 4 kilometer po siguro. Unti-unti po pong nagtataas nga po ng riprap. Ang problema nga po, yung unang gawa po ng riprap, may kababaan po. Hanggang dibdib naman ang tubig sa barangay May Sulaw. 2 linggo na ang baha roon. Gayon din sa barangay Gatbuka at sa barangay Frances. Ang hirap lumabas, kaya pagka lalabas ka, gawin mo ng lahat. Diretso pa yan, malalim doon sa kanila. Dito, hindi masyado. Pero higit sa perwisyo ang sinapit ni Aling Karen. Nalunod kahapon sa baha ang kanyang asawa. Natisod po siya. Natisod na po ito, nalulunod po. Hindi po agad-agad dumadating yung mga rescue, gawa nga po ng baha. Sa datos ng NDRRMC, hindi bababa sa 34 ang napaulat na patay dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Krising, Dante at Emong. Ayon sa Pag-asa, habagat ang kasalukuyang nakaapekto sa bansa at maaaring magdala ng pag-ulan. Nasa 16 na bagyo pa ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility bago matapos ang taon. So 2 or 3, August 2 to 4, September, October 2 to 4, 2 or 3 November, December 1 or 2, and then January 0 or 1 chances ng ating tropical cyclone occurrences during the forecast period. At based on historical record, medyo mas nakakaranas po talaga tayo ng maraming bagyo pagdating ng July, August, and September. Asahan din daw na karamihan sa mga bagyo ay magla-landfall. Yung pong mga bagyong ito ay mostly ay landfalling, crossing tropical cyclone, lalo pagdating po ng September, October, November, December. May mga nagre-recarb po ng mga bagyo, although may mga possible na mga landfalling ng mga bagyo dyan po sa may parte ng Luzon area at this time of the year. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Nilinaw ng Department of Health na sa ward ng mga ospital na pinatatakbo nila ipetutupad ang zero balance billing na binanggit sa SONA ng Pangulo kahapon. Saan nga ba kukunin ang pondo kapag lumobo ang bilang ng mga pasyente sa mga ospital na ito? Saksi, si Sandra Aguinaldo. Ito ang isa sa mga pinalakpakang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address kahapon. Wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Zero balance billing sa mga ospital na pinatatakbo ng Department of Health. Malaking tulong para sa mga kailangan ng atensyong medikal pero kapos sa budget. Ngayong araw may mga puntong nilinaw ang DOH. Una, ipinatutupad lang ito sa 87 ospital na nasa ilalim ng DOH, kabilang ang San Lazaro Hospital sa Maynila, East Avenue Medical Center sa Quezon City, Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City, at Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Ikalawa, para ito sa basic accommodation o yung tinatawag na ward sa mga DOH hospital. Basta wag lang kayo nasa private kasi pag nagpunta ka sa private, may bayad yung doktor, may bayad yung room. Basta nasa basic accommodation ka ng DOH, bayad na bill mo. Mayo pa lang daw ay pinatutupad na ito. Ang no balance billing, essentially it's a PhilHealth coverage for all our patients. For government hospitals, we ask for the PhilHealth membership. So one, we ask for the ID. Then if the patient cannot provide the ID, meaning baka hindi siya member, the hospital will facilitate for the enrollment of the patient to the PHIC or PhilHealth. Wala na tayong guarantee letter required from the patients. Hindi naman kasama ang zero balance billing sa mga ospital na government-owned and controlled corporation. Ito ang Philippine Heart Center, Lung Center, National Kidney and Transplant Institute at Philippine Children's Medical Center. Yung GOCC kasi, it has more private rooms than the basic accommodation. Kasi yung GOCC, they earn income and then it subsidizes the
ward accommodation. Pero pag na-admit ka meron kaming mga packages doon, yung mga benefit packages na, like for example sa heart, yung PCI package, na cover nila na wala nang babayaran yung patient. Aminado ang DOH, bilyon-bilyon ang pondong kailangan lalo't inaasahang lolobo na aabot sa 20% ang pasyente sa mga DOH hospital. Pero hindi naman daw duduguin sa gastos ang gobyerno. Lahat membro So lahat babayaran ng PhilHealth yung case rate niya. So may konting recovery. So it will become like a revolving fund. So ang tingin namin sustainable. Ang key dito, magkano every year ang ibibigay ng government sa budget namin. Ang pondo para malibre sa hospital billing ang ating mga kababayan kukunin sa PhilHealth at DOH. Sakaling may procedure na kailangan gawin at hindi kasama sa coverage ng PhilHealth, doon daw papasok ang ibang pondo, gaya ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients, Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, at Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Sasagutin din ng gobyerno ang mga gamot habang nakakonfine ang pasyente. Babayaran na lang ng government yung gastos sa gamot mo while you're in the hospital. May mga gamot na hindi namin nabibili sa Department of Health o Hospital. Ito yung mga gamot na wala sa Philippine National Drug Formulary. For the PhilHealth, it's 100% coverage. That includes the minimum care provided at the hospital. Also yung sa hospital service, the bed, and the drugs, and medicines, and all other hospital services. Pagdating naman sa paggamit ng hospital equipment na isa rin sa pinagkakagastusan ng pasyente, sinabi ni Herbosa na may sapat na kagamitan ang mga DOH hospital. Hindi malinaw kung magkano ang nakalaan para sa programang ito sa panukalang National Expenditure Program para sa 2026. Pero ayon sa tagapagsalita ng DOH, suma total, itataas ng Pangulo yung tinatawag na MOOE, Maintenance and Other Operating Expenses, ng ating mga DOH hospital. So, hindi to drawing lang. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Ligtas at nasa kabisera na ng Yemen ang 10 Pilipinong tripulante ng barkong Eternity Sea na pinalubog ng grupong Houthi. Kinumpirma ito ng Department of Migrant Workers. Makikipagtulungan daw ang DFA sa mga bansang may access sa mga Houthi para makauwi na sila. May 4 pang Pilipino na unaccounted for at pinangambahang namatay na. Pero ayon sa DMW, 3 ang naiulat na namatay na patuloy pa nilang bineberipika. Tuloy din daw ang investigasyon. Ay sa DMW, lumalabas na ilang beses naglabas-masok sa ilang bahagi ng Red Sea ang naturang barko. Kahit pa dati na raw itong pinaiiwas sa pagdaan doon dahil sa posibilidad ng pag-atake ng mga Houthi. Bumelta si Senate President Cheese Escudero sa lumabas na ulat na bilyon-bilyong piso umano ng pondo ang isiningit niya sa 2025 national budget. Git niya, Kamara ang pinagmulan umano ng paninira. Bagay na pinalagan naman ng Kamara. Saksi, si Mav Gonzalez. Isang demolition job. Ganyan tinawag ni Senate President Cheese Escudero ang lumabas na ulat sa isang website na meron daw siyang isiningit sa 2025 budget na mahigit 142 billion pesos na flood control projects at iba pang infrastruktura. 150 billion? No, of course not. Dun sa kahit po sa Sorsogon. Sa Sorsogon, nag-ano? Kung meron din po kayong mga 9 billion? changes. No. May changes sa Sorsogon, yes, pero hindi 9 billion. Hindi porkit Sorsogon, akin yun. Hindi porkit Bulacan kay Senator Villanueva yun. Hindi porkit tiga doon ng isang mambabatas, lahat na ng pondo ron ay sa kanya. Ulitin ko, sino bang nagsabi niyan? That is a mere insinuation. Again, bahagi ng ika nga, PR job, PR campaign. So, hindi automatic yun. Anya, malinaw na paninira daw ito na inilabas bago magbotohan para sa Senate President ng 20th Congress. Gaya raw ng alegasyon na pinuntahan niya si House Speaker Martin Romualdez sa Kamara para siguruhing naisama sa budget bycam ang mga insertion niya. Malamang galing din sa kanila yan dahil ang paninira na-trace naming paninira laban sa amin ay nanggagaling din sa Kamara. Hindi nga lang siguro 2 beses ako bumisita pero hindi sa tanggapan ni Speaker Romualdez.
sa tanggapan kung saan, sa opisina kung saan isinasagawa ang BICAM. So, bawal na rin magpunta at gawin ang trabaho bilang BICAM member. Bawal bilang Senate President tingnan kung ayos yung staff na gumagawa ng BICAM. May insinuation. Sagot ng Kamara. Bakit kami? Ba't kami may kasalanan? Bakit pag may mga criticism sa kanya, tinataasan niya ng kilay ang House of Representatives? Siguro yung tanong, bakit nga siya nandito? Kung tungkol yan sa BICAM, kasi ang speaker hindi naman po nakialam sa BICAM ng budget. Mahirap din daw ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya papayagan ang budget na hindi alinsunod sa National Expenditure Program ng pamahalaan. Hindi naman nga pwedeng walang baguhin. Again, Congress has the power of the purse. No NEP is perfect. But as long as it is based on discussions made openly with transparency and accountability, wala akong nakikitang problema. Kalihim mismo ng Pangulo ay humihiling sa Kongreso ng dagdag o pagbabago sa kanilang budget. So siguro, kung may ganyang uri ng kautusan ng Pangulo, dapat pagsabihan din niya yung kanyang mga kalihim na kapag kami sinumita ng budget ang DBM para sa kanilang departamento, huwag na silang humirit pa. Mas alam din aniya ng mga kongresista ang pangangailangan sa baba dahil sila ang ibinotong representante ng taong bayan. Pero para mas maging transparent ang proseso, imumungkahi raw ni Escudero na buksan ang Bicameral Conference Committee at maglabas ng listahan ng mga pinabago ng bawat senador. Si House Speaker Martin Romualdez, binuksan na ang kanilang proseso sa publiko. We will open the Bicameral Conference to civil society observers. Following the President's lead, this is indeed a historic first because transparency is not just a value, it is a weapon against corruption. Naghain na rin ng joint resolution ang ilang senador para buksan sa publiko at i-livestream ang mga deliberasyon ng Budget Bicameral Conference Committee. Suportado ito ng ehekutibo at ng Kamara dahil nauna na rin naman daw nila itong iminungkahi noon. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Balik kulungan na ang lahat ng tumakas mula sa Batangas Provincial Jail matapos mahuli ang 2 pang persons deprived of liberty. Pinaimbestiga naman ni Batangas Governor Vilma Santos ang security protocol sa kulungan. Saksi, si Chino Gaston. Nakaalalay sa operasyon ng Batangas Police Provincial Office ang thermal imaging drone na ito habang sinusuyod ng mga pulis ang masukal at madilim na bahagi ng barangay Salaban sa Ibaan, Batangas. Katuwang din nila ang mga K9 units para mahanap ang nagtatagong inmate o persons deprived of liberty na isa sa mga pumuga sa Batangas Provincial Jail. Matapos ang ilang minutong paghahanap, nakita rin sa thermal camera ang preso. Ginamitan po natin ng drone na may thermal imaging at may tinap rin po tayong K9 na private. Nagtatago siya at nung masukol na rin, barangay mismo po ang nagturo kung nasaan siya. Naging susi rin sa operasyon ng bagong binuong drone squad ng Police Provincial Office sa paghabol sa sinakyang bus ng 5 sospek na naaresto sa Toll Plaza ng Santo Tomas kahapon. 3 iba pang tumakas din ang nadakip sa bayan naman ng Ibaan. At kaninang alas 10 ng umaga, nahuli ang pang-10 tumakas sa bayan ng Bawan kung saan ito dating nakatira. Sasampahan sila ng PNP ng karagdagang reklamo ng robbery at direct assault dahil sa pag-atake sa nagbabantay na jail guard. Samantalang ang mga kumuha ng baril ng gwardya at nahulihan ng patalim, sasampahan ng reklamong illegal possession of firearms at possession of a bladed weapon. Bagamat patuloy ang ginagawang investigasyon, posibleng may pananagutan rin daw ang mga jail guard. Po pwedeng maharap na sa kaso na evasion through negligence, yung mga provincial guards. Kahapon, sinabi ng ilang tumakas na pinabubugbog daw sila sa ibang mga jail guard. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Batangas Provincial Government na nangangasiwa sa provincial jail. Pero bago nito, ipinag-utos na ni Governor Vilma Santos Recto ang malawakang investigasyon dahil sa anyay hindi maayos na security protocols ng bilangguan. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Sinampahan ng mga kasong administratibo ang 12 pulis na isinangkot ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan sa kaso ng mga nawawalang sabongero. At ayon po sa Justice Department, mayroon daw lulutang na isa pang testigo na magpapatibay umano sa mga pahayag ni Patidongan. Saksi, si Mio Sumangi.
15 araw makaraang maghain ng administrative complaint ang whistleblower na si Dondon Patidongan alias Totoy at 17 kamag-anak ng mga nawawalang sabongero. Formal ng kinasuhan ng National Police Commission o NAPOLCOM sa kanilang legal service ang 12 pulis na isinasangkot ni Patidongan sa kaso ng mga missing sabongero, grave misconduct, grave neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer ang ikinaso laban kay Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. Hiwalay na kaso naman ng 6 na counts ng grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang ikinaso laban kay na Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Major Mark Philip Almedilla at 9 na iba pang pulis. They'll be given time to file their answers. After which, magkakaroon ng hearings dito. Kung kinakailangan, mag-file sila ng kanilang proper pleadings or position papers. I'm not prejudging the case. But since these are grave offenses, ang lowest penalty for a grave offense is suspension. Ang middle penalty for grave offenses ay demotion. At ang pinakamalupit na parusa para sa grave offenses ay dismissal from the police service. And of course, for the future of all benefits. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang panig. Nagsadya kami sa Camp Crame Headquarters Support Service kung saan sinasabing nakakustody ang mga kinasuang pulis pero wala kaming nakausap. Nakipag-ugnayan din kami sa PNP Public Information Office para makuha ang abogado ng mga kinasuhan pero wala pa silang tugon sa amin. Bukas ang GMA Integrated News sa reaksyon ng mga pulis na sangkot. Ang kaanak ng mga nawawala, ikinatuwa ang pagsasampa ng reklamong administratibo laban sa mga itinuturong pulis. Lalo raw silang nabuhayan ng loob nang mabanggit pa ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA kahapon ang kasong ito. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal. Nagpapasalamat po kami sa Presidente na nabanggit niya sa SONA na hindi niya lulubayan yung sa missing sabongero. Sana nga po, hinintay namin makasuhan talaga pong ang mastermind. Ayon kay Attorney Rafael Vicente Calinisan ng NAPOLCOM, tuloy ang investigasyon para sa iba pang maaaring sangkot sa kaso. Isiniwalat din niyang may mga gumagapang umano para impluwensyahan ang kanilang investigasyon. There are two groups. Yung una, isang bossing ng sabong. Dun sa pangalawang grupo, tinawagan yung isang very, very close sa akin. Ano sa tingin nyo, nababayaran kami dito? Hindi kami nababayaran dito. Sa pulong naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Rebulla at PNP Chief General Nicolas Torre III na pag-usapan ang paglutang ng isa pang testigo na magpapatibay sa mga pahayag ni Patidongan. Civilian, hindi lang to testimonial evidence, may real evidence na involved dito. Meron ditong totoong ebidensya na bukod sa kwento, meron itong sariling ebidensya pa na kalakip. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil ang inyong saksi. Inanunsyo na rin ang pamumunuang komite sa Senado ng neophyte senators at ng mga nagbabalik Senado. Si Senator Rodante Marcoleta ang mamumuno sa Blue Ribbon Committee, pati na sa Trade, Commerce, and Entrepreneurship. Kay Senator Erwin Tulfo naman ang Games and Amusement at Social Justice, Welfare, and Rural Development. Kay Senator Camille Villar ang Committee on Environment, Natural Resources, and Climate Change. Mamumuno ng tig-isang komite ang dalawang nagbabalik Senado. Agriculture, Food, and Agrarian Reform ang kay Senator Kiko Pangilinan at Basic Education kay Senator Bam Aquino. Imbes na mag-convene muli bilang impeachment court, posibleng sa plenaryo na talakayan ng Senado ang susunod nitong hakbang kasunod ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kasunod po yan ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment. Saksi, si Mav Gonzalez. Para kay Senate President Chis Escudero, hindi na kailangang mag-convene ulit ang Senate Impeachment Court para desisyonan ang sunod na aksyon ngayong idineklara ng unconstitutional ng Korte Suprema ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. The impeachment complaint is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasaad din sa desisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Mainam-ani ang desisyonan ito ng Senado sa plenaryo, imbis na aksyonan bilang impeachment court na wala na aniyang jurisdiction dito.
Personal ko ding opinion ito, pero ang masusunod dito ay ang mayoriya. Mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito, imbis na impeachment court dahil baka matingnan pa na paglabag ang pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Sa caucus o private meeting bago ang sesyon, kabilang sa pinag-usapan ng impeachment. Ayon kay Senador Mig Zubiri, may senador pang balak sanang hilinging i-dismiss ang impeachment case laban sa bise. Hindi ko na sasabihin, plenary. Of course, it's the group. Alam mo naman, yung grupo na nito. So, it's within their group. Pero sa huli, pumayag itong wag muna i-dismiss ang kaso at magtakda ng petsa para pag-usapan ito. Actually, ako nagsuggest ng opposition. Meron nagsasuggest na ngayon na. Pag-aaralan pa ng iba eh. It will tackle here the plenary, sir. Nagsuggest na August 11, file ng MR ng House. Sabi ko, let's meet halfway. Pwede na po Wednesday next week. That'll give ample time for everyone to study. Sabi ni Escudero, dalawang bagay ang titingnan ng mga senador. Unanimous ang desisyon ng Korte Suprema at immediately executory ito. Pero pagdidiin ng Kamara, pwede pa nila itong iapela. The decision is not yet final. The House will file a motion for reconsideration. And until such time, it is still up to the Senate to perform their duties as mandated by the Constitution. We are hopeful na maaari pa po mabago ang desisyon ng Supreme Court tungkol dito. Ano't anuman, handa ang kampo ng bise kahit ihain ulit ang impeachment complaint pagtapos na ang one-year bar rule sa February 2026. No. In fact, dun sa mismong desisyon ng Supreme Court, sinabi rin naman Sila ng na nagsabi, Korte Suprema na it doesn't absolve. No? Kasi ang kino-question dito, at least in our position, was really yung proseso ng pag-initiate ng impeachment. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. May isinumiti ng plano ang Prime Water para tugunan ang reklamo ng kanilang mga customers sa gitna ng problema sa linya ng tubig. Ayon po yan sa Local Water Utilities Administration o LUA. Ayon sa LUA, hindi lang Prime Water ang kanilang iniimbestigahan. Saksi, si Marie Zumali. Sa kanyang State of the Nation address, pinahabol ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga water concessionaire na palpak daw ang serbisyo para sa milyon-milyon nating kababayan. Titiyakin natin mapapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito. Hindi binanggit ng Pangulo kung ano ang mga water concessionaire, pero sabi ng Local Water Utilities Administration o LUA, one of them is Prime Water has some deficiencies in their contracts that we are trying to correct. And more, what we're trying to address is that the needs of these Filipinos that wala pang tubig hanggang ngayon. Sa datos ng LUA, nasa 6.5 hanggang 7 million na consumer ang apektado sa mga water district na nasa ilalim ng Prime Water. Hinihingan pa namin ng pahayagang Prime Water, pero nauna na nilang sinabing nananatili silang nakatuon sa pagbibigay ng maaasahang serbisyo sa tubig at seryoso rin daw nilang tinutugunan ang lahat ng reklamo o issue kaugnay nito. Nangako rin silang makikipagtulungan sa Local Water Utilities Administration. Sabi ng LUA, nagsumiti na raw ang Prime Water ng catch-up plan para tugunan ang mga problema. It involves siguro yung treatment plants nila, kung walang tubig baka may leak, di ba? There are different issues on different water districts na nasa hawak nila eh. Paglilinaw ng LUA, may iba pa raw silang iniimbestigahan. It concerns around 20 water districts who want to rescind their contract, involving 77 under Prime and 103 of all water districts with JVs. So hindi lang siya necessarily for Prime. No? It involves all water performance audits of all water districts with JVs. Sabi ni Administrator Salonga, kulang daw sa investment ang ilang joint venture partners dahilan para hindi maipatayo ang mga kinakailangang pasilidad, hindi maresolba ang non-revenue water at bigong mapalawak ang serbisyo. Hindi binanggit ng LUA kung mayroon at kung ano ang parusa sa pagkukulang ng mga concessionaire. Pero alinsunod daw sa utos ng Pangulo, pananagutin ang mga dapat managot. Pero sa ngayon, our focus is to bring water there. There's a plan to address the water shortage and delivery. There's a plan for accountability as well. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi.
Kasunod ng mga bagyo at habagat, asahan na mas magandang panahon sa mga susunod na araw. Ayon po sa Pag-asa, sa ngayon ay walang binabatay ang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sabay sa unti-unting paglayo ng bagyong Dante at Emong, inaasang hihina rin ng habagat ngayong linggo. Pero ugaliin pa rin magdala ng payong. Batay sa datos ng Metro Weather, posible ang light to heavy rains bukas sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Central Luzon. Ngayon din ang kalat-kalat na pag-ulan sa Mimaropa at Bicol Region. May chance ring ulanin ang ilang bahagi ng Western Visayas at Negros Island Region bukas. Kalat-kalat na pag-ulan naman ang inaasahan sa ilang bahagi ng Mindanao bukas ng hapon. At hindi naman inaalis ang tsansang ulanin ang ilang bahagi ng Metro Manila. Dahil sa bugso ng hangin dala ng habagat, may nakataas na mga gale warnings sa Batanes, Babuyan Islands at northern coast of Ilocos Norte. Ibig po sabihin, posible ang malalaking alon kaya delikadong pumalaon. Nilinaw po na ilang miyembro ng gabinete ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon sa SONA na magtitimpi at magiging mapagpasensya ang Pilipinas kasabay ng pagpoprotekta sa mga kapuluan ng bansa. Saksi si JP Soriano. Starboard side! Starboard side, sir! Collision! Ilang beses hinarang, nag-dangerous maneuver at binomba ng tubig. Ilan lang yan sa mga pangaharas na dinanas ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at BIFAR sa mga sasakyang pandagat ng China. Sa kanyang ika-4 na SONA kahapon, muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na patuloy na poprotektahan ng Pilipinas ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Sa harap ng mga bagong banta sa ating kapayapaan at soberanya, mas maigting ngayon ang ating paghahanda, pagmamatsyag at pagtatanggol sa ating sarili. Ganun pa man, tayo pa rin ang nagtitimpi at nananatiling nagpapasensya, lalo na sa pagtanod sa ating buong kapuluan at sa pangangalaga sa ating interes. E ano nga bang ibig sabihin dito ng Pangulo? Would that deter our mga previous positions, a strong position in the South China Sea? No. Our position in the West Philippine Sea has remained very constant. No? Hindi siya nag-hesitate, hindi siya nagbago. We are still friendly to China, but China must also compensate. If China continues to be aggressive to do many things there, not against our sovereignty, definitely the President will not welcome that. Pagbibigay diin pa ni National Security Advisor Eduardo Año. We will still strongly assert our rights, our sovereignty, but at the same time, we don't want to escalate any tension. So, patuloy pa rin yung gagawin natin na pagtatanggol sa West Philippine Sea. Ang pahayag na ito ng Pangulo sa SONA na taon, ilang araw matapos ang pulong niya sa White House kay US President Donald Trump. I don't mind if he gets along with China. Well, it is something that we have to do in any case. Dati nang inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea. Pero ibinasura na ito ng 2016 Arbitral Tribunal at kinatigan ng Pilipinas sa karapatan sa West Philippine Sea. Wala pang tugon ng Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa pahayag ng Pangulo sa SONA. Pero ang isa sa mga labis na sinasabing ikinaiinit ng ulo ng China Coast Guard ay ang resupply missions ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Sa kabila nito, Lore will continue. Ang maganda doon, patuloy yung support doon sa capability upgrade at modernization ng Armed Forces, PNP, Philippine Coast Guard. So that means yung premium ng pagtatanggol sa ating katahimikan, sa ating West Philippine Sea, tuloy-tuloy. Ang BRP Sierra Madre ay nasa Ayungin Shoal na bahagi ng West Philippine Sea at nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Ipinagutos ng DepEd ang pagtatakda ng makeup classes para makabawi ang mga estudyante matapos ang sunod-sunod na class suspension. Saksi si Ian Cruz. Bukod sa iniiwasang ma-stranded ang maraming estudyante sa gitna ng sunod-sunod na bagyo at matinding habagat nitong mga nakaraang araw, mahigit 400 paaralan din ang ginamit na evacuation centers. Kaya halos 1 linggong suspendido ang face-to-face classes ng mahigit 24,000 paaralan ayon sa Department of Education o DepEd.
Para mahabol ang mga leksyon, magsasagawa ng makeup classes ang DepEd ngayong gumaganda na ang panahon. Pwedeng sa weekend o dagdag oras sa weekday. Kung di natin gawin yan, masyadong malaki yung mawawala sa ating mga kabataan. Ititingnan din natin yung schedule ng mga teachers dahil gusto natin na nagpapahinga din yung ating mga teacher. Sa Quezon City High School, nagsimula na kanina ang makeup classes na tatagal hanggang August 18. Pero hindi yan dagdag oras kung weekday at hindi pasok pag Sabado. Ang gagawin, dynamic learning program kung saan kada araw ay may pasasagutang learning activity sheet. Kapag di natapos, pwedeng sa bahay sagutan at kinabukasan tatalakayin. We see it as effective remediation activity for the students, no? It's also an independent. Kung magdadagdag ng araw, hindi naman po halos lahat pumapasok ang mga bata. Kung magme-makeup class ng isang araw pa. It's easier for us to catch up because we can bring these materials home and do them at home. Mas maganda po yun para po makapag-catch up kami sa mga lessons po na na-miss namin. Pero higit sa makeup classes, idiniin ng Pangulo sa kanyang SONA ang pangangailangang palawakin ang remedial class at tutorials sa gitna ng pagkahuli ng mga estudyanteng Pinoy sa buong mundo. Malinaw sa atin ang tumambad na realidad tungkol sa ating mga kabataan ngayon. Ang kakulangan sa kaalaman at sa kakayahan, lalo na sa matematika, sa agham, sa pagbabasa at sa wastong pag-unawa. Kanina, inilunsad ng DepEd ang Quality Basic Education Development Program o QBED 2025-2035 kung saan kailangan ding tumulong ang mga regional offices ng DepEd at mga lokal na pamahalaan. Hihinga ng tulong ang pribadong sektor para mapunan ng kakulangan sa classroom at magkaroon ng gadgets at internet access ang mga paaralan. Kaya nga may kumpiyansa si Pangulo kahapon dahil mas malaki yung budgeting doon sa tulong ng pribadong sektor. Kaya sabi niya lahat ng guro natin magkakaroon ng laptop, makakatayo tayo ng 40,000 classrooms. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Ngayon pong nalalapit ang buwan ng wika, nais ng Komisyon sa Wikang Filipino na mapasigla ang wika sa Pilipinas na nanganganib ng mawala. Sana raw, hindi ito makalimutan at maipasa pa rin sa mga susunod na henerasyon. Saksi, si Katrina Son. Kaluyane, Arta, Binatak at Malawig. Kabilang ang mga ito sa mga nanganganib na mawalang wika sa Pilipinas. Ipinresinta ito ng Komisyon sa Wikang Filipino para sa araw ng Buwan ng Wikang Pambansa 2025. Marami pong mga nanganganib na wika. Kapag nawala po, isang kultura ang nawawala rin. Kaya ngayong Buwan ng Wika, isa sa binibigyang diin ang pagpapasigla ng mga nanganganib na wika. Paraan daw ito na hindi makalimutan at maipasa pa sa mga susunod na henerasyon. Meron tayong 135 na wika at sinasabi meron tayong 32 naman na nanganganib. Kasi meron tayong batayan din na pamantayan sa language endangerment na ginagamit ng Komisyon sa Wika para sabihin kung nanganganib na at nanganganib na maglaho yung isang wika. Nararapat lang daw na habang bata pa ay sinasanay ang mga bata sa kanilang wika para mapreserba ang mga ito. Kaya ang panawagan natin dapat ang ating ginagamit sa pang-araw-araw na talakayan, diskurso, pagpapalitan ng mga kuro-kuro at opinyon, kahit sa media, dapat natin pinalalawig ang paggamit ng wikang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas. May mga proyekto rin daw ang KWF para mapreserba ang mga nanganganib na wika. Meron mo tayong bahay wika sa Abukay, Bataan na nagsimula pa po ng 2018 at hanggang ngayon po ay sinusubaybayan namin dahil ang LGU po ay nangangasiwa na po ng bahay wika sa Abukay, Bataan. Sinimulan din daw noong nakaraang taon ang bahay wika sa Capiz sa Negros Occidental at patuloy daw ang pagbibigay ng KWF ng pagsasanay sa mga guro at elders na siyang magtuturo sa mga kabataan. Para sa GMA Integrated News, ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Binabarena ang bahagi yan ng kalsada matapos mahulog doon ang isang truck. Ayon sa may-ari ng truck, bigla na lang bumagsak ang sasakyan sa umano'y sinkhole o malaking butas sa San Juan sa La Union. Lumambot umano ang lupa dahil sa pag-ulat. 2 sa 3 sakay ng truck ang nasugatan.
Sky's the limit as Sky Chua is ready to glide. Bitbit ang Philippine flag. Magiging kinatawan ng Pilipinas ang Sparkle Star sa 2025 Asian Open Figure Skating Trophy. Para mapaghandaan ito, nag-training pa sa Osaka, Japan ang two-time national medalist. At ayon sa Sparkle, hindi lamang niya bitbit ang bansa, kundi nagsisilbi ring inspirasyon si Sky sa bagong henerasyon ng Filipino skaters. Pilipinas ang host ngayong taon ng presyosong kompetisyon na gaganapin mula August 1 hanggang August 5. Lumalayag na naman ang ship ng Dusbia o Dusby sa nakakakilig na sorpresa ni Dustin Yu para kay Bianca de Vera. Naka-blindfold si Bianca nang isama siya ni Dustin sa isang kwarto kung saan naghihintay ang candlelit dinner. May mga rose petals sa paligid pati na sa lamesa kung saan nagsalo ang dalawa. At maya-maya pa niyaya ni Dustin si Bianca na tumayo at sumilip sa bintana. Nasa labas ang umiilaw na salitang gala at question mark. At inabot na rin ni Dustin ang paanyaya kay Bianca na, "Will you be my gala date?" Mga kapuso, taos-puso po kaming nagpapasalamat dahil pinakatinutukan ang special coverage ng GMA Integrated News sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Base po sa datos ng Nielsen TV Audience Measurement Overnight Data, nakakuha ng 4.7% na combined people rating ang coverage ng GMA Integrated News. Katumbas po yan ang 3.4 million na manonood sa GMA Network at sa GTV. Mas mataas din po yan kumpara sa ibang mga TV coverage. Muli, maraming salamat po. At salamat din po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.